Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ngayon natin dito is yung pag-cancel daw ng eleksyon sa Negros. Ito ba yung patunay talagang gusto nilang tanggalin si Tevez sa Kongreso? Ngayon, kung niyo po naaalala, di ba nagkaroon po ng special election sa Negros kung saan tatakbo nga daw po rito yung asawa ng namatay na gobernador na si Mayor Digamo at saka yung kanyang kaanak din. Tapos tatakbo rin po si Henry Tevez, yung kapatid ni Arnie Tevez. Pero bago po natin simulan yan, baka pwede naman po magpalambing sa inyo. Kung di pa ho kayo nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman magpalambing ng konti. Pakipindot naman yung subscribe button at palike na rin ng video. Wala naman pong bayad yan mga sir, mga ma'am. So, umpisa na po natin itong topic na to. Caretaker ng ikatlong distrito ng Negros Oriental, si Speaker Martin Romualdez. Hindi na kasi matutuloy ang special election doon kahit may mga naghain ng kandidatura. Nasa frontline ulit yan, Brian Basa. Nakangiti pang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si dating Governor Pride Henry Tevez. Balak niyang kumandidato sa special election sa Negros Oriental para sa posisyong 3rd District Representative. Yan ang nabakanting pwesto ng kanyang kapatid na si Arnie Tevez matapos patalsikin ng Kamara. Pero ilang oras matapos maghain ng COC si Pride Henry, inanunsyo ng COMELEC na cancelled na ang special election. Ang Congress po ang may kapangyarihan na magpatawag ng special election. Ang Congress din ang may kapangyarihan na huwag magpatawag ng special election. Ang linaw niyan. Read between the lines sa sinasabi ng COMELEC. It's the Congress lang ang pwedeng magpatawag ng special election. So in other words, Congress etong si Romualdez lang ang pwedeng magpatawag ng special election dito. Ang ginawa, nung nakitang kakandidato na yung kapatid ni Tevez, biglang, ay, sandali, wait. Wag na tayo mag-ano. Wag na tayo, wala na. Tapos ang palusot pa nila, violence, blah, blah, blah. I mean, are you telling me na mga pulis dyan at mga sundalo dyan sa lugar na yan ay mga inutil? O, totoo kayo. Alam mo, garapalan to. Dito lumalabas na siguro nag-survey sila na medyo tagilid sila sa laban dito sa kapatid ni Arnie Tevez, itong si Henry Tevez. Kaya bila i-cancel yung special election kasi sigurado ang mauupong magiging congressman is si Tevez uli. Yung kapatid nga lang si Henry Tevez. At hindi makukuha ng ibang politiko kagaya ng asawa ni Digamo tsaka yung isang kaanak nila. Kaya biglang kinancel dahil alam nila na wala tayong magagawa dyan, sila pa rin ang uupo. So, siyempre, itong si Romualdez, mautak, ang ginawa, kinancel na lang. Hindi garapalan tong, tama ka dyan, Diego Latigo, garapalan ito. Nung nakita na nilang tumakbo yung kapatid at alam nilang malakas pa rin ng mga Tevez, biglang, wag na lang ituloy. Isipin mo after na magbigay ng kanyang candidacy itong si Tevez, yung kapatid, sandali, ayoko na, wag na lang. Laban bawi, ano? Dahil mananalo, kaya nyo binawi, dahil walang pag-asa yung si Mayor Ferrari, tsaka to si Mayora Sleeveless. Kahihiya-hiya itong ginawa nila dito. Sa totoo lang po, nakakahiya. Halatang pinulitika ho yung kay alam mo yun, ganito lang kasimple. Dito pa lang, pinakikita mo na talagang pinulitika nila si Kong Arnie Tevez. Bakit? Sa madaling salita, they just want this person, si Tevez, na mapalitan. Na mawala. Bakit? Dahil nga, yung mga gambling, napunta na ngayon dun sa mga ibang kalaban nila Tevez. Napunta na lahat dun eh. So ngayon, gusto na nilang palitan, di ba? Napalitan na nila. Ngayon, hindi pwedeng walang eleksyon. Mag-eleksyon na. Meron pa ang kapatid na nag-i-exist.
Nung kumandidato yung kapatid, sandali, urong na, tama na, wag na tayo mag-eleksyon. Doon pa lang. Doon pa lang, kitang-kita na kontroladong-kontrolado ni Speaker Romualdez ang mga nangyayari sa Negros. Dahil siya nga naman ang speaker, siya rin yung nagpatawag ng special election, siya rin yung nag-cancel ng special election. Talagang kinokontrol niya na ayaw niya na may isang Tevez na bumalik uli sa pwesto. Ang gusto niya maipalit yung mga digamo. Kitang-kita, di ba? Obvious na obvious. Kitang-kita mo na, ay gago. Diba, parang, lalo yung pinatunayan na talagang obvious ang ginawa ninyo kay Kong Arnie Tevez. Talagang tinanggal nyo lang sa posisyon, gusto nyo mawala yung negosyo, gusto nyo mawala sa kapangyarihan, tapos nung mapapalitan na, ay, urong na natin. Grabe, no? Animal ang tawag ko dun. Sobrang animal. Bastusan, ika nga. Alam nyo kasi meron akong alam na ano dyan eh. May mga kaibigan tayo dyan sa lugar na yan eh. May mga, sabi nila, malakas talaga daw ang ano dyan, ang gambling. Malaki ang kita. Billion daw ang gambling dyan. At siguro, dahil nga, ikaw naman kasi, Kung Arnie, di mo sinuportahan yung bata. Yung pinsan eh. Yung, di ba nagpakyaw to si Arnie Tevez eh. Oh. So, baka malamang napraning, naku, paano ito pag tatakbo akong presidente sa susunod? So, lumalabas dito na may personal talaga yung itong mga kumakalaban kay Arnie Tevez. Kitang-kita nyo naman, unang-una siya kagad yung pinagbintangan do sa pagpatay kay Governor Digamo. Pangalawa, yung mga loose firearms, ginawang issue sa kanya. Tapos, itong yung mga negosyo niyang mga sugalan, nakuha na rin. Tapos, pati yung pwesto niya sa pagiging congressman, gustong kunin. Ngayon, dahil nga nakita nila na medyo tagilid sila dyan dahil tumakbo yung kapatid, kinancel na lang. Oh. Baka hindi ako suportahan nito, baka tumakbuli si Pacquiao. Pera pa naman ito, talaga nga ng mga bumabaha. Ay, tanggalin na lang natin. Ayun o. Ayun, ako, tingnan nyo. Tuloy. Sa kanila kung kapangyarihan yan. The Comelec will just implement the mandate. Walang kasalanan ng Comelec dito sa totoo lang. Kasi, lang sila eh. Sila yung nag-i-execute lang eh. Baka mamaya may mga sisisi na naman sa Comelec. Ako hindi ko pinoprotektahan ng Comelec. Wala akong pakialam dito sa Comelec. Kaya lang, itama lang natin. Kamara yan eh. Kamara yan nagsasabi na, mag-eleksyon na. Kamara nagdi-decision dyan. Hindi ho, kaya nga ang bilis eh. Mantakin mo ganito sila kadiktador dyan sa Kamara. Umaga, nag-file ng candidacy. As soon as mag-file ng candidacy, nagkausap-usap kagad yung Kamara. Isipin mo yun na ganun kabilis. Wag na, tigil na yan. Di ba dapat mag-uusap-usap muna yung mga congressman? Gagawa muna siya na resolution na para ipatigil yun? Hindi, ang bilis eh. Utos ni boss. Baka naman nag-usap na sa Viber o kaya sa chat. Meron silang GC na isang send lang na cancel na natin tong eleksyon, lahat nag-reply kagad. Kaya in a matter of small, maikling oras lang, in a short time lang, nakuha kagad nila yung resolution. Kaya siguro ganun kabilis. Utos ni boss to, tigil nyo yan. Tigil nyo yan. Baka mawala ang pera sa amin yan pag napunta na naman kay Tevez. Ang lupit, Ang lupit talaga. Ito ang tinatawag mong, sabi ko nga, pag ito naging presidente, wala. Daig pa nito yung diktador noon. Sa totoo lang, pag naging presidente ito, daig niya pa talaga, yung pagiging diktador niya, pakabiglang. Kasi alam mo, may diktador naman na para sa kabutihan ng taong bayan. Okay? Meron namang diktador na pakabiglang talaga. Hindi, para lang sa kabutihan ko, bahala kayo sa buhay niyo. Diba?
House of Representatives. Naabisuhan na nila si Pride Henry at ang dalawang iba pang naghain ng kandidatura. Ipinahinto na ang paghahanda rito. Hindi pa naman daw ganong kalaki ang nagagastos ng COMELEC at wala pang naiimprentang balota. Itong special election, hindi po kami binigyan ng budget na dagdag para dito. Ito pong special election ay kinukuha namin sa kung meron man kami natitira pa na savings. Ang dahilan ng kanselasyon, Pero andun pa rin yung nagsayang sila ng pera. Gumastos pa rin. Imposibleng hindi sila gumastos ng milyon dyan. Milyon pa rin ang ginastos dyan. Imposibleng hindi sila gagastos ng milyon. Siyempre, may kikita at may kikita pa rin dyan. Pero sinayang nila ang pera ng taong bayan. Yun yung pinaka point niyan. Nagsayang pa rin sila ng pera. nangangamba raw kasi ang Kamara na baka magkaproblema sa seguridad kung sakaling ituloy ang special election. Kahit natapos na ang barangay at sangguniang Sipin mo, baka magka-problema. Mantakin mo. Isa lang ang pinag-aawayan dyan, pinaglalabanan. Congressman lang. Tapos na yung barangay election. Magkakaproblema dahil sa iisang pinaglalabanan, congressman? Ay kung dalhin mo lahat ng mga sundalo dyan, pulis dyan, mapambira kayo. Para nyo sinabing inutil ang mga pulis at mga sundalo natin. Hindi yan. Palusot na naman ni Tambaluslos yan. Bataan polls, dumadanak pa rin ang dugo. Sa tala ng PNP, 4 na ang pinatay na nanalong barangay official. Isa sa Metro Manila, isa sa Davao Region at 2 sa Soc Sargent. Oh. Sa kabuuan, Wala namang taganik. Pambira, oo. 77 at Di ba? Kitang-kita naman wala namang Negros tsaka ang lalayo sa lugar ng Negros. So paano naging connected yon sa magiging special election ng Negros? So dito makikita nyo talagang yung palusot talagang napakababaw pero kinagat. Siyempre nga naman election, sabi nga ni Banat Bay, ang COMELEC wala namang kapangyarihan na gumalaw. Kumbaga sila ini-implement lang nila. So ang Congress pa rin ang talagang may say dyan. naitalang kaso ng karahasan na may kaugnayan sa nagdaang barangay elections. Nagbabalita mula sa front Oo nga, isang distrito lang to, tas sasabihin nila, baka magkagulo. Anak kayo ng wewe. Hindi nyo kaya? Anong klaseng kapulisan meron tayo at sundalo? Isang distrito lang yan, hindi kakayanin? Pambira naman, oh. Pambira kayo. Ang lupit nyo talaga. Ibang level kayo. Itong camera na to, ang pinaka-rated. Rated. Pinakabulok, pinakabugok, pinakatiwali. Itong camera na to. Ito ngayong. Gawa kayo resolution. Suportahan nyo na naman yung sipsipan nyo na naman yung speaker nyo.